Ang nakaraan, nagpakita na ang warlord ng mga orc, talagang ibang-iba ang taglay na lakas nito sa mga nakalaban na ng ating bida. Pero mukhang hindi papatalo ang tito ng ating bida, na para bang naabot na nito ang bagong lakas, na talagang winalis ng kanyang sibat ang mga dinaanan nito. Ika-43 na kabanata, dito nga ay nagsimula na ang bakbakan, sumugod na ang mga berdeng halimaw. Ang mga sundalo naman ng Winter Castle ay nakahanda na sa mga sandaling ito sa pagsugod ng mga kalaban. May sumigaw na humanda sa pag-atake ang mga ranger, na ang isang ito nga kumuha na ng kanyang arrow para tirahin ang kalaban. Kung may mga long range sa Winter Castle, may mga melee type rin na warrior, kaya ang mga ito naman ang inutusan na umatake sa mga orc warriors. Napakabilis na kalapit ng mga orc na ito, at nakaakyat kaagad sila sa pader, kaya nagmamadali ang mga ito na putulin ang mga hagdan ng mga orc. Napakagulo na talaga sa mga sandaling ito, lahat ay abala sa pakikipaglaban, na si Vale naman ay maingat na sinusuri ang labanan. Madali lang malaman ang teknik ng mga orc, dahil sugod ng sugod lang ang mga angas na ito. Walang bago sa teknik ng kalaban, tuloy na tulog na pagsugod lang ang ginagawa ng mga orc hanggang mawasak nila ang depensa ng Winter Castle. Kahit basang-basa ni Vale ang galawan ng mga kalaban, hindi ito magiging madali, dahil ang bilang ng mga kalaban ay talagang napakarami, kung wala siyang gagawin tiyak na mapapasok sila ng mga ito. Dahil doon, nag-utos itong Vale na wala na silang magagawa pa kundi ang gumamit ng apoy, iyon ay dahil pag natalo sila sa unang araw pa lang ng labanan mabilis na bababa ang morale ng kanilang hukbo. Itong si Jordan ay nagmamadali ngayon, dahil inutusan siya na ihanda ang mga lagayan ng mga langis. Masusunod kapitan, sagot nito. Dito kitang-kita ang pag-aalala ni Adrian, dahil ang mga nagaganap ngayon ay higit pa sa kanyang inaasahan ngayon. Sa itaas ng pader, dito ay makikita na ang mga namatay sa hanay ng Winter Castle. Hindi lamang iyon, dahil kahit ang kanilang mga resources ay paubos na ng paubos. Ang mga ito ay nagmamadali nang ilaglag ang mga langis na gagamitin nila sa paglagay ng mga apoy para kahit papano mapigilan ang mga orc na makalapit. Ayun na nga, ang mga langis ay talagang napaliguan ang mga orc sa ibaba, kaya lang ang isang ito ay may utak ng sa tao, ginamit ang kanyang panangga para sanggain ang mga nahuhulog na mga banga ng langis. Pagkahulog ng mga langis, agad na sinindihan ng mga sundalo ng Winter Castle ang langis, kaya naglagablab kaagad ang mga ito. Dito ay nag-iisip si Adrian sa mga posibleng mangyari at sa mga dapat nilang gawin, dahil sa oras na tuanggal ng husto ang laban, magiging laban na ito ng patagalan, at patatagan ng lakas, at mapipilitin ang Winter Castle na lumaban na wala na silang mga kagamitan at pagkain. Na itong si Vincent ay natahimik, dahil sa oras na mangyari iyon, napakadelikado noon para sa kanila. Matindi na ang apoy na ginawa ng Winter Castle, marami na sa mga kagamitang pangdigma nila ang kanilang nilabas, pero ngayon ay talagang marami pa rin sa hanay ng mga kalaban ang buhay na buhay ngayon. Dito nga ay punong-puno ng apoy ang ibaba ng Winter Castle, pero kitang-kita na halos hindi man lang nabawasan ang dami o bilang ng mga kalaban, kaya pag walang pagbabagang malaki ang maganap sa digmaang ito, tiyak na ang pagkawasak ng Winter Castle. Dito naman, may isang lalaki ang nakatayo na mag-isa at nasa harapan niya ang mga orc warrior na mas malaki sa kanya. Sabi niya na kahit raw may mga padalos-dalos siyang mga desisyon sa kanyang buhay, wala naman daw siyang ginawang krimen. Kaya dito ay naaaw siya sa sarili niya, paano raw siya napunta sa impyernong lugar na ito. Tanda pa nitong si Eli ang mga kasabihan, na kapag katabi raw niya ang isang siraulong nilalang tatamaan raw siya ng kidlat mula sa langit, na nagsimula nga iyon nang maging kaibigan niya ang unang prinsipe. Hindi lamang iyon, dahil kitang-kita niya kung paano talagang kinawawa ni Adrian ang lalaking binasto si Arwen, na wala siyang ginawa. Dahil doon, itong si Eli ay dinala sa husgado, dahil isa siya sa mga witness ng ginawa ng unang prinsipe. At dahil nga si Eli ay pumanig sa prinsipe at sinabi ang mga kawalang hiyaan ng mga maharlika, ang mga galit ng mga ito ay itinapon kay Eli. Siya ang tumayong witness para ipagtanggol ang unang prinsipe, kaya siya ang samalo lahat ng galit ng mga maharlika. Dahil doon, siya patuloy ang kailangang maghugas sa mga krimen na hindi naman siya ang gumawa, kaya pinadala siya isang samahan ng mga mahihirap para maging mga sundalong pangdigmaan. Dito ay binigyan siya ng espada at kalasag, at sinabi sa kanya na gawin ang lahat ng makakaya para mabuhay ito, dahil walang tutulong sa kanya. Sabi naman ng isang ito,
hindi tayo mayaman rito, para protektahan ang isa't isa, kaya ikaw na bahala kung paano ilagan ang kamatayan. Ang mga kasamahan ni Eli ay tuwang-tuwa lang, dahil mga orc lang naman raw ang mga kalaban, pero si Eli dito ay nawawalan na ng pag-asa, iyon ay dahil mga mana chain user ang mga kasamahan nito, na matagal nang nagsasanay mula pa pagkabata. Na ang isang ito ay isang mana heart user, na talagang ginawang katatawanan ng panahong ito. Kahit papano ay nakahinga ng maluwag si Eli, dahil ang Winter Castle ay hindi lugar na binuo ng isang araw lang, at ang mga sundalo rito ay hindi rin basta-basta, na kahit na puno ng pinsala ay talagang lumalaban hanggang kamatayan, at ang mga siraulong mga kasamahan niya na pumunta rito na ng maliit sa kanya, ay mga namatay ng lahat. Lahat ng mga maharlika na may kasalanan na pinadala rito ay namatay ng lahat, at tanging si Eli na lang ang natitirang buhay ngayon. Kaya dito ay kahit maswerte siya, kailangan niyang gumawa ng paraan, dahil kung hindi siya na ang susunod na mamamatay. Ayun na nga, matibay-tibay rin ang isang ito, dahil nagagawa niyang protektahan ang kanyang sarili, at nagagawa ring pumatay ng mga kalaban. Kahit mahina ang tingin niya sa kanyang sarili, gumagamit ito ng mana heart tulad ng ating bida, hindi lang niya alam kung paano gamitin ng maigi ang kanyang lakas. Dito ay tiniis niya ang lahat ng pangmamaliit sa kanya ng ibang pamilya at mga kabalyero, iyon ay dahil hindi niya magawang bitawan ang mana heart, dahil ito ang bagay na tatak ng kanilang pamilya ng matagal ng panahon, at si Eli ay mula sa pamilya na malalakas na mana heart user, na kasamahan ng ating bida noon ang ninuno nito. Kaya sa mga sandaling ito, ang mana heart na lamang ang tanging sandalan ni Eli para mabuhay. Dito ay grabe na ang hingal ng isang ito, at may kalaban pa rin sa harapan niya na hindi niya nagagawang pabagsakin. Buwisit na buhay ito, inis na sabi nitong si Eli, na wala nang magagawa pa kundi ang ibigay ang kanyang buhay sa labang ito. Kaya dito ay sumugod na ang isang gito sa natirang orc na nasa harapan niya ngayon, pero mukhang may kalakasan ang isang ito. Ayun na nga, nang magsalpukan ang kanilang mga lakas, talsik si Eli, at napabuga na lamang ng dugo ang isang ito. Tumalsik rin ang kanyang espada, nabitawan niya ito sa pangyayaring iyon. Dito ay hirap na itong tumayo, nanginginig-nginig pa ang katawan na nakatingin sa kanyang espada kung paano niya ito makukuha. Kainis, napakabigat, tanging nasabi nito sa kanyang sarili, na hirap na ngayong abutin ang kanyang espada. Kaya lang nang kukunin na niya ito, hindi niya ito nagawang maabot, talagang kulang na ito sa lakas. Hindi lamang iyon, dahil ang kalaban na nagpabagsak sa kanya ay naririto na ngayon sa kanyang likuran, at siyang tatapusin at gagawing pinisang langaw ang kanyang katawan ay aatake na. Kainis, huli na ako, sabi nito, na napapikit na lang siya sa mga sandaling ito dahil alam na niyang mamamatay na siya. Mamamatay na rin naman ako, mas maigi na rin ito, kahit papano, sandali lang ang sakit, at hindi ko na agad mararamdaman, sabay pagsirit ng dugo sa lugar na ito. At isang tinig ang kanyang narinig, bakit mo ipinikit ang iyong mga mata, sabi ng tinig, na ikinagulat niya at hindi siya namatay ngayon. Ayon naman pala, bago magtagumpay ang kalaban na patayin si Eli, dumating ang ating bida, at tinagpas ang kalaban ng walang kahirap-hirap. Wakwak ang katawan ng halimaw na ito sa pag-atake ni Adrian, talagang wasak na wasak ito sa ating bida, na si Eli ay napatingala na lamang. Kamahalan, tanging salitang lumabas sa bibig ng makong na ito, na hindi makapaniwala sa nangyari. Kaya lang itong ating bida ay high blood ngayon dahil kay Eli. Yumuko itong si Adrian, walang hiya kang kumagka, kaninong pangkat ka ba? Hindi mo ba alam na dapat laging nakabukas ang mga mata mo sa gitna ng laban, bakit ka pumikit ng matagal, bobo ka ba? Tanong nito na galit na galit. Matapos noon, ay tumalikod na si Adrian at naglakad, at ang iwan ng katagal na kung hindi ka lalaban, umalis ka na lang, sabi nito. Sabay sugod ni Adrian ngayon patungo sa mga kalaban, para patayin ang mga ito, na nagsabi pa na sagabal lang raw itong si Eli kung hindi ito lalaban. Dahil doon, napakagatlabi na lang ang isang ito sa inis niya, dahil pabigat na naman siya rito. Nang makuha niya ang kanyang espada, dito ay nanginginig-nginig pa sa takot ang katawan nito dahil sa nangyari, kainis, sabi nito dahil hindi nakikiisa ang kanyang katawan ngayon. Sabi pa ni Eli habang nakatingin sa ating bida, buwisit na iyon, sino sa palagay niya ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon, tapos pauwiin lang ako, inis na sabi ni Eli.
Naiinis pa ito, dahil si Adrian ang may dahilan kung bakit siya naririto ngayon, tapos hindi pa raw siya naaalala nito. Dito ay unti-unti na niyang nahahanap ang kanyang lakas, kaya buo na uli ang loob nito na lumaban at sumugod. Heto na nga, muling tumakbo pasugad ang isang ito para tumulong sa ating bida sa digmaang ito. At dito nga ay patuloy ang digmaan, ang ating bida ay walang humpay sa pagpatay sa mga halimaw na kanyang madaanan ngayon. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng pangyayaring iyon, itong si Eli ay patuloy na lumalaban na malapit sa lugar kung saan naruroon ang ating bida. At kung saan magpunta ang prinsipe, doon rin siya sumusugod na kasama nito. Sa hindi malamang pangyayari ay nawawala na ang takot, at nagkakaroon na ito ng lakas at tiwala na lumaban. Kaya lang kung saan naruroon si Adrian, iyon rin ang lugar na talagang napaka-brutal at malala ang labanan, kaya lang hindi ito nagpapatalo. Tuloy-tuloy lang sa pagsunod si Eli sa ating bida, na para bang nakadepende na ang kanyang buhay kay Adrian, na nagagawa nga niyang patayin ang halimaw. Talagang nagngalit ang kanyang ngipin, at ginagawa ang lahat para lang mabuhay sa nakakatakot na digmaang ito, kasabay ng isang tanong na pumasok sa kanyang isipan. Dito si Adrian ay nagbigay ng utos, kunin ninyo ang mga sugatan, at umatras na kayo, utos nito. Dito ay kitang-kita ni Eli ang mga nagaganap sa labanan, nagtataka ito, napapatanong sa sarili kung bakit ang mga tao rito ay mga desperadong lumalaban sa mga halimaw. Lalo na ang sitwasyon ay napaka-imposibleng manalo, wala ng pag-asa, pero lumalaban pa rin sila sa abot ng kanilang makakaya. Kitang-kita ni Eli na parabang ibinibigay na lang ng mga tao sa lugar na ito ang kanilang buhay na parabang wala ng halaga pa ang kanilang buhay. Habang nakatunganga ang isang ito sa kakaisip, may isang kamay ang humawak sa kanyang kwelyo. Ngayon nahinayla siya bigla. Ayun na nga, ang ating bida, dito ay kinaladkad ang isang ito, habang tinagpas niya ang isang halimaw na nasa malapit. Gulat na gulat ang makong na ito sa ginawa ni Adrian at sa mga nangyayari ngayon rito. Dito ay galit na naman ang ating bida, sabi nito, buwisit ka talagang walang kwenta ka. Di ba sabi ko sa iyo umalis ka na lang rito kung ganyan ka lang rin ng ganyan, na muling humingi ng tawad si Eli. Alam ni Eli na nagkamali siya, dahil hindi ito ang oras na lumipad ang isip niya, kaya lang ang unang prinsipe raw na kaibigan niya ay hindi pa rin daw siya nakikilala ngayon. Binitawan niya si Eli, sabi nito, kung gusto mong lumaban, gawin mo ito ng tama Eli, sabi nito, na kilalang kilala niya ang kanyang kaibigan. Dahil doon, ay natigilan ang isang ito sa kanyang narinig, nakilala pala siya ni Adrian. Kaya tahasan itong nagtanong, naalala mo kung sino ako? Tanong nito na gulong-gulong ngayon. Kaya lang hindi na si Adrian ang sumagot, may boses ng babae ang sumagot sa likuran, matagal na niyang alam na naririto ka at nakilala ka niya, hindi lang niya ito pinapakita, paliwanag ng boses. Ang sumagot pala ay walang iba kundi si Arwen, sabi nito, kung gusto mong lumaban, pumunta ka sa unahan at lumaban. At nang pasugad na si Arwen, sabi nito, kung hindi ka naman lalaban, umalis ka na lang rito, sabi nito. Dito ay lalong nenas na itong si Eli, sabi nito, kainis, bakit ba ninyo laging siyang sabi na umalis na lang ako rito? Dahil doon, sumunod na rin ito, at nagmamadaling pumunta sa unahan ng laban kung saan naroroon ang ating bida, susunod ako sa kanya hanggang sa kamatayan ko. At ayun na nga, galit na galit itong lumalaban at pinagpapatay ang mga orc na kanyang madaanan, susunod ako sa kanya, kahit mapatay pa ako ng mga kalaban. Unti-unti nang nagiging kumpleto ang mga tauhan o mga kasamahan ng ating bida noon sa kanyang naunang kapalaran, dahil ngayon ang mga apo ng mga kabigan niya noon, ay nasa tabi na niya ngayon, paano kaya polalikasin ni Adrian itong si Eli? Hanggang sa muli.